Kinumpirma ng Taiwanese media ang paglubog ng isang China Coast Guard ship at dalawang militia vessels malapit sa pinag-aagawang teritoryo sa Spratly Island nito lamang nakarang Miyerkules matapos manalasa ang bagyong Tino na may international name na Typhoon Kalmaigi sa Pilipinas. Hindi makaila na puspusan ang pagbabantay ng mga otoridad ng China sa South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea kung saan patuloy ang sagupaan nito sa mga barko ng Pilipinas na nagbabantay din sa nasasakupan ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa Taiwanese media, isa sa tatlong barko ng China Coast Guard na may bow number 23511 ang naglaho sa kanilang radar sa mga oras matapos dumaan ang bagyong Tino sa bisinidad ng Mindanao sa Taiwan o mas kilala bilang Scarborough o Panatag Shoal sa Pilipinas. Pero pinabulaanan ito ng Chinese state media na ang mga ginagawang pagbabalita ng Taiwanese media sa mga barko ng China na nagbabantay sa South China Sea ay puro kasinungalingan lamang. Hindi sila matitinag sa mga maling impormasyon na pinapakalat ng Taiwan laban sa kanilang bansa. At ayon sa China, ipagpapatuloy ng otoridad ng Chinese Communist Party ang bantayan ang kanilang mga nasasakupan kabilang na ang probinsya ng Taiwan kahit patuloy itong binabaliwala ang One China, Taiwan's the province under Chinese Communist Party. Sa ulat, lumilitaw na lumikas na rin ang mga barkong Chino sa paligid ng nasabing shoal upang makatakas pa sa mga tail end ng bagyo kung saan inaasahan ang mga malalaking alon na gagapang sa likod ng nasabing bagyo, sinabi ng isang West Philippine Sea Monitor sa local news media na Inquirer. Sinabi ng direktor ng Sealight na si Ray Powell na sa 4 na barko ng China Coast Guard, 2 ang lumipat na humigit kumulang 40 to 45 nautical miles ang layo mula sa baybayin ng Luzon, habang ang 3 pang barko ng China Coast Guard ay naging madilim at hindi na namonitor sa Sealight radar. Pinaniniwalaan na may kaugnayan ito sa una ng ipinayag ng Taiwanese state media na paglubog nito sa nasabing mga katubigan sa palibot ng Panatag Shoal. Sa kabilang banda, ilang mga barko ng Chinese militia ang nakita malapit sa Spratly Island ayon kay Powell. Noong Martes, sinabi din ito na ang 4 na malalaking barko ng China Coast Guard ay nanatili sa Panatag Shoal at handang suungin ang lakas ni Bagyong Tino. Inaangkin ng Beijing ang soberanya sa halos buong South China Sea, ngunit pinawalang bisa ng landmark ng 2016 Arbitral Award ang malawakang pag-aangkin nito pabor sa mga soberanong karapatan ng Maynila na mangisda at galugarin ang mga mapagkukunan sa loob ng exclusive economic zone nito. Gayunpaman, sa tuwing may mga bagyo, madalas na makikita ang mga barko ng China na umaalis sa paligid ng Panatag. Noong nakaraang buwan, tumakas din ang mga barko ng China Coast Guard at mga militia vessels nito sa paligid ng Panatag dahil sa severe tropical storm na si Paulo. Ang sentro ng bagyong Tino ay nasa 190 km kanluran ng Coron, Palawan. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 130 km per hour na may pabugsong aabot sa 180 kph. Ayon sa ulat ng Pag-asa, alas 7 ng umaga. Tinataya na patungo na ito sa direksyon ng Vietnam at anumang oras sa ngayon ay lalabas na ito sa area of responsibility ng Pilipinas.